Good morning mga boss and welcome back to our channel. Ayan na mga boss, so pakinggan natin na itong mensahe ng isang mamamayang Pilipino kung paano naging emosyonal ayan tungkol sa pangungurakot ng mga tiwaling opisyal ng gobyerno. Ayan, bagong lahat mga boss, please like, share, and subscribe sa ating channel. And bigyan natin ng reaksyon at opinion na itong ating mapapanood na balita. Unang Huwebes, Oktubre 23, ng aming makapanayam si Ginang Pyra Nukum Lucas, founder ng United Filipino Against Crime and Corruption. Ang panayam ay para pag-usapan ang kasong kanilang isinampa sa tanggapan ng Ombudsman noong umaga ng Oktubre 22 laban kay Tarlac 3rd District Congressman Noel Rivera, asawa niyang si Concepcion Tarlac Vice Mayor Evelyn Rivera at Engineer Neil Farala ng DPWH 1st District Engineering Office ng Tarlac. Sa kalagitnaan po ng aming panayam, hindi napigilan ni Ginang Lucas ang kanyang emosyon. Sir, sobra. Mapapaiyak po tayo kasi ito'y pera natin. Nagtatrabaho tayo. Grabe po dito. Grabe talaga. Hindi sila tao. Sir, yung modus iba. Talaga pong sindikato ang mga congressman. 100 million, 150 million, hanggang ilang metro lang po, tapos substandard. Taon-taon hinihingan nila ng pondo. This is injustice to us all taxpayers. Inhustisya para sa mga mamamayan. Ang umano'y sindikato ng mga congressman sa mga proyekto ng pamahalaan, wika po ni Ginang Lucas. Ang isinampang kaso laban kay Congressman Rivera et al. Ay paglabag sa Anti-Plunder Act, Unexplained Wealth at ilang pang mga batas. Sa opisyal pong pahayag ni Congressman Noel Rivera, sabi niya, and I quote, "Mariin ko pong itinatanggi na ako po ay nasangkot sa anumang uri ng korupsyon. Malinis po ang aking konsensya at handa ko pong sagutin at harapin kung anuman ang laman ng reklamong isinampa laban sa akin sa sandaling matanggap ko na ang kumpletong impormasyon at mga kaukulang dokumento." Wala pang tugon sa aming imbitasyon ng panayam para kay Vice Mayor Evelyn Rivera at Engineer Neil Farala. Samantala, kapansin-pansin na bahagi ng ebidensyang isinumite nila Ginang Lucas at ni John Job Elumbaring, isa rin po sa mga complainant, ay ang corporate papers ng Tarlac 3G Construction and Development Corporation, ang sinasabing construction company na pagmamay-ari ng mga Rivera, kung saan ang tumatayong presidente ng naturang kumpanya hanggang ngayon ay mismong si Congressman Rivera, habang ang kanyang asawang si Vice Mayor Evelyn Rivera ang tumatayong corporate treasurer. Sa Ombudsman complaint, mula December 2018 hanggang Pebrero 29, 2024, iba't ibang kontrata ng mga proyekto ng DPWH sa Tarlac ang nakuha umano ng Tarlac 3G Construction and Development Corporation. Maliban sa isang joint venture, katuwang po ang isa pang construction company. Ang kabuuang halaga ng naturang mga kontrata ay 597,048,221.14 pesos. Datapwat sa isang report ng online news website na Rappler, ang Tarlac 3G Construction and Development Corporation
mula 2016 hanggang 2025 ay nakakopo ng 2.3 bilyong pisong halaga ng mga proyekto. Kasama na ang joint venture projects. Ang Rappler ay patuloy pong nagsasaliksik sa mga opisyal ng gobyerno na may kaugnayan sa construction companies na nabibigyan ng kontrata ng government agencies tulad ng Department of Public Works and Highways. Katunayan, gumawa nga sila ng tracker kung saan ipinapakita dito kung ano ang kaugnayan ng opisyal ng pamahalaan sa DPWH contractors at kung saan-saang mga lalawigan, bayan o distrito ang mga flood control projects ng mga contractors na ito. Ang tracker na ito'y nabuo hango rin sa pagsasaliksik na ginawa ng Philippine Center for Investigative Journalism, ABS-CBN News at Inquirer.net. Subalit ang bulto ng impormasyon ay pinagsumikapan ng Rappler. At sa serye nga po ng mga reports ng Rappler, lumilitaw ang katotohanan na sa maraming lalawigan kung saan naghahari ang mga dinastiya, talamak ang pagkopo ng mga kontrata sa DPWH ng construction companies na pag-aari mismo ng nakaupong politiko o di kaya ay ng kanilang pamilya. Talamak na nangyayari. Laganap ang pangyayari at nangyayari ng parabagang walang umiiral na mga batas. Wala nang takot sa batas. Malinaw po na isinasaad sa ating konstitusyon. Article 6, Section 14. Ang mga miyembro ng dalawang kapulungan ng Kongreso, meaning mga senador at congressman, ay hindi dapat maging interesado sa pananalapi ng tuwiran o di-tuwiran sa anumang kontrata na ipinagkakaloob ng pamahalaan sa loob ng taning na panahon ng kanyang panunungkulan. Sa wikang Ingles, neither shall he directly or indirectly be interested financially in any contract granted by the government during his term of office. Yan mga boss. Ibig sabihin nun mga boss, pagka ikaw ay miyembro ng kongreso or senado o senador, bawal ka magkaroon ng sariling kontraktor o mga boss, construction company na kukuha ng mga projects ng gobyerno. Bawal po yan. So ito po yung sinasabi dito sa batas sa Article 6, Section 14 na sinasabi ni Mr. Ted Pailon. So bawal po talaga yun mga boss. Kaya nangyayari kasi yung nakaupo na mambabatas ay meron palang sariling construction company at nagkaroon ng mga iba't ibang kontrata sa gobyerno, which is bawal po talaga yun mga boss. Directly or indirectly, tuwiran o di tuwiran, yung pangongontrata sa gobyerno ng kumpanyang pinamumunuan mo ay bawal. Yan ang tuwiran. Ang hindi tuwiran ay yung ginagawang palusot na umano'y nag-divest na sa kumpanya, ngunit kanyang asawa, anak, at kamag-anak mo naman ang sinasabing namamahala sa kumpanyang nananalo ng kontrata sa gobyerno. Habang sa ibang mga opisyal at mga kawani ng pamahalaan
Malinaw po naman ang mga probisyon ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act, RA 3019, Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, RA 6713, at maging ng Local Government Code o RA 7160. Sa kinakaharap ngayon na pinakamalaking skandalo ng korupsyon sa kasaysayan ng Pilipinas, may mga umamin na opisyal at kawani ng DPWH at isang kontratista umamin sa kanilang pagkakamali at ginawang pakikipagsabwatan para pagnakawan ng pera ang bayan. Pero ni isang proponent o mambabatas ay walang umaamin. Kahit ang mga tinaguriang congressman contractors o contractors ay walang pag-amin. Bagkus, ang iba sa mga proponents na ito ang siya pang galit. Sila pa ang mayabang. Tama po talaga mga boss. Yung mga nakaupo kasi sa gobyerno ngayon, lalo na sa yung mga congressman, parang sila pa yung galit, kunwari na malinis na walang ginagawang katiwalian sa gobyerno. Grabe mga boss, no? Kung sino pa yung nagnakaw ng pera ng taong bayan, sila pa yung galit. Grabe, hindi na makatarungan ito mga boss. Ayan mga boss, kung meron kayong opinion dyan at reaksyon, yan, welcome dito sa ating channel at mag-comment kayo dyan sa baba at paki-like, share na rin at subscribe sa ating channel. Ayan, maraming salamat mga boss. Hanggang sa muli.